Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang doktor na may 35 taong karanasan sa medisina. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang, ang mga sikretong benepisyo ng pulang ubas para sa kalusugan ng bato, kidneys, at pag-iwas sa madalas na pag-ihi sa gabi. Mga mahal kong lolo, lola, tito, at tita, may isang katotohanan na kailangan kong sabihin sa inyo ngayon pa lang. Maaaring mabigla ang ilan sa inyo, ngunit marami po sa atin ang hindi namamalayan na humihina na pala ang kanilang mga bato, kidneys. Hindi dahil pabaya tayo, kundi dahil ang mga unang senyales ay napakagaan at napakakaraniwan, kaya madalas nating isipin na parte lang ito ng pagtanda. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ng ilang beses, ang paggising sa umaga na may pakiramdam ng pagod, ang medyo mabigat na pakiramdam sa mga binte, o ang pagsikip ng mga tsinelas ninyo sa hapon pakinggan ninyo. Mukhang hindi naman seryoso, tama po ba? Ngunit ang mga walang anuman na senyales na ito ay ang tahimik na paraan ng ating katawan upang magpahiwatig. Ang nakakalungkot, hindi lang iilan, kundi napakaraming mga Pilipino na nasa edad 50 hanggang 60 pataas ang nakakaranas nito ngayon. May mga bumabangon ng 2 beses tuwing gabi para umihi, may mga mababaw ang tulog at pagod pa rin pagkagising, at may mga nakakaramdam ng kabigatan sa katawan at hindi na kasing sigla ng dati. Pero madalas, kino-comfort natin ang ating sarili at sinasabing, siguro dahil matanda na ako, ganyan talaga lahat. Mga kababayan, ilang beses ko na pong narinig iyan. At marami na rin akong nakilalang pasyente na huli na nang ma-realize na sana pala naging mas mapagmasid sila ng mas maaga. Alam kong marami sa inyo rito ang nakaranas na ng ganyang pakiramdam. Walang matinding sakit, walang malalang karamdaman, pero palaging may pakiramdam na parang may mali sa loob ng katawan. At ang mali na iyon ay hindi ka naman agad mapapabagsak, pero ginagawa nitong hindi komportable ang bawat araw mo na babawasan ang tulog mo, mas madali kang mapagod, at mas mabigat ang pakiramdam mo. Ang mga maliliit na bagay na ito, kapag naipon sa paglipas ng panahon, ay nagiging isang malaking problema na dapat pag-isipan. Ngunit mga tito at tita, ang gusto kong ibahagi ngayong araw ay hindi para takutin kayo, kundi para ipaunawa na may mga napakasimple at pamilyar na paraan na kapag nalaman ninyo ng maaga at nagamit ng tama, ay mas gagaan ang pakiramdam ng inyong katawan. Minsan, hindi ito nakasalalay sa mga mamahaling gamot o komplikadong paraan, kundi sa isang bagay na napakapamilyar sa atin. Pamilyar sa puntong araw-araw natin itong nakikita sa palengke o sa mga prutasan, pero hindi natin naisip na makakatulong pala ito sa atin. Isang maliit na prutas na kulay dark red, pulang ubas, na may matamis at masarap na lasa. Ngunit sa loob nito ay may mga sikretong hindi alam ng lahat. At ang mahalaga rito ay hindi basta ang pagkain nito, kundi ang pag-unawa at tamang paggamit dito. Sa mga susunod na bahagi, ikukuwento ko sa inyo ang isang totoong kwento dito sa Pilipinas tungkol sa isang taong nagbago ang pangangatawan dahil lamang sa isang maliit na nakasanayan gamit ang prutas na ito. Pagkatapos ninyong marinig ito, baka masabi ninyong, aba, nandyan lang pala sa paligid ang matagal ko nang hinahanap. Huwag po ninyong kalimutang i-click ang subscribe button at i-turn on ang notification bell para patuloy ninyong makasama ang channel na ito sa inyong paglalakbay tungo sa masaya, malusog, at mahabang buhay kasama ang inyong pamilya. Mga kababayan, may mga nangyayari sa loob ng ating katawan na hindi maingay, hindi nagdudulot ng matinding kirot, ngunit tahimik na nagpapatuloy araw-araw. Hanggang sa isang araw, magugulat na lang tayo na palagi tayong pagod at mabigat ang katawan na hindi natin alam ang dahilan. May natatandaan akong isang pasyente, si Mang Arturo, nasa mahigit 60 taong gulang na siya. Naikwento niya sa akin na nitong mga nakaraan, parang tinatamad na siyang matulog sa gabi. Dahil kapag nakahiga na siya, maya-maya ay kailangan na naman niyang bumangon para umihi. May mga gabi na 3 o 4 na beses siyang bumabangon, kaya pagdating ng umaga, pakiramdam niya ay wala siyang tulog. Nakangiti siya habang nagkukuwento, pero alam ninyo na hindi totoong masaya ang ngiting iyon. Hindi lang iyon, napansin din niya na medyo namamanas ang kanyang mga paa tuwing hapon, kaya sumisikip ang kanyang tsinelas. Palaging matamlay ang katawan niya at nawala na ang magaang pakiramdam niya noon. Kumakain naman siya ng maayos. Normal ang pang-araw-araw na gawain, pero sa loob-loob niya, alam niyang may mali. Tinanong ko siya ng mahinahon, napansin niyo po ba na nagbago ang ihi ninyo nitong mga nakaraan? Nag-alangan siya ng kaunti bago sumagot. Oo nga doktora, parang napansin ko, minsan mas madilim ang kulay, minsan naman pagkatapos kong umihi, parang hindi pa rin ako komportable.
Mga tito at tita, ang mga ganitong senyales ay nararanasan ng marami sa atin pero madaling balewalain. Dahil hindi naman ito matinding sakit o emergency, iniisip natin na gawa lang ito ng katandaan. Pero ang totoo, iyon na pala ang oras na nagpapahiwatig ang ating mga bato, kidneys. Ang mga bato ay parang mga tahimik na manggagawa sa ating katawan. Araw-araw, sinasala nito ang ating dugo, nilalabas ang mga dumi, at pinapanatili ang mga kailangan ng katawan. Hindi sila nagrereklamo. Ngunit darating ang panahon na dahil sa sobrang pagtatrabaho o dahil sa edad, mapapagod din sila. At ang pagkapagod ng ating kidneys ay hindi kasing linaw ng sakit ng ulo o sakit ng tiyan. Nagpapakita ito sa mga paraang madaling hindi mapansin. Ang pag-ihi ng maraming beses sa gabi, ang mabigat na pakiramdam paggising, ang bahagyang pamamanas ng paa na inaakala mong dahil lang sa matagal na pagtayo, o ang walang katapusang pagkapagod na walang malinaw na dahilan. Bilang isang doktor na itinuturing kayong kapamilya, sasabihin ko sa inyo ng tapat, kapag medyo humina na ang inyong bato, hindi agad babagsak ang katawan ninyo, pero babagal ito. Lahat ng bagay ay magiging mas mabagal, mas mabigat, at mas nakakapagod. May mga nagsasabi, normal naman ang kain ko, bakit nagkaganito? Ang issue po minsan ay wala sa dami o konti ng kinakain, kundi kung paano pinoproseso ng katawan natin ang mga ito. Habang tumatanda, humihina na ang kakayahan ng bato na magsala at maglinis. Ang mga bagay na madaling iproseso noon ay nagiging pabigat na ngayon at unti-unting naiipon. Nakakita na ako ng maraming matatanda na nalaman na lang na bumaba na ang function ng kidneys nila noong nagpa-check up sila dahil bago iyon, tahimik na tahimik ang mga sintomas. May isa pang pasyente na nagsabi sa akin ng isang linyang hindi ko malilimutan. Sana naging mas mapagmasid ako ng mas maaga, baka naging iba ang sitwasyon. Mga kababayan, ang maganda sa katawan natin, palagi itong may paraan para magpaalala, nasa sa atin na lang kung hihinto tayo ng saglit para makinig. Ang mga senyales tulad ng pag-ihi sa gabi, pagbabago ng ihi, at madalas na pagkapagod ay hindi para takutin tayo, kundi para suriin natin kung paano natin inaalagaan ang ating sarili araw-araw. At mula sa mga kwentong iyon, na-realize ko na may mga simpleng bagay sa ating paligid na kapag ginamit ng tama, ay malaking tulong para hindi mahirapan ang ating kidneys. Hindi ito mga mamahaling gamot, kundi isang pamilyar na prutas na palagi nating nakikita sa palengke. Pero ang mahalaga ay hindi lang ang alamin ito, kundi ang tamang pag-unawa kung paano ito kainin. Ang kwento tungkol sa maliit at pulang prutas na ito, na madalas nating makita bilang panghimagas, ay may dalang maraming benepisyo na hindi masyadong napapansin. Sa susunod na bahagi, ikukuwento ko sa inyo ang tungkol sa dati kong kapitbahay na aksidenteng nakapagpabuti sa kanyang katawan dahil lang sa isang simpleng nakasanayan gamit ang prutas na ito. Mga mahal kong kababayan, tandang-tanda ko pa ang aking dating kapitbahay na si Mang Jose. Napakasimple ng buhay niya. Araw-araw, tuwing umaga ay nagdidilig siya ng kanyang mga halaman sa bakuran at pagsapit ng hapon, uupo siya sa kanyang beranda, magkakape, o magtsatsaa habang nanonood ng mga dumadaang tao. Walang kakaiba. Hanggang sa napansin ko na may bago siyang nakasanayan. Tuwing hapon, naglalabas siya ng isang maliit na tangkay ng pulang ubas, red grapes. Hindi marami, isang dakot lang. Kumakain siya ng mabagal pa isa-isa at nginunguya itong mabuti na parang ini-enjoy niya talaga at hindi lang basta kumakain para mabusog. Noon inisip ko lang, baka paborito lang niya ang ubas. Pero makalipas ang ilang buwan, may napansin akong pagbabago. Dati kasi, madalas dumaing si Mang Jose ng pagod, lalo na sa umaga, mabigat ang katawan niya at mabagal maglakad. Naisumbong din niya noon na bumabangon siya ng ilang beses sa gabi para umihi kaya putol-putol ang tulog niya. Pero nitong huli, mas magaan na siyang kumilos, hindi na mabigat ang mga hakbang niya, at mas maaliwalas ang kanyang mukha. Minsan, pabiro ko siyang tinanong, Mang Jose, mukhang bumabata at lumalakas tayo ah. May sikreto po ba kayo? Ngumiti siya ng tipikal na ngiti ng isang mabait na lolo at sinabing, Naku, wala doktora, kumakain lang ako ng konting ubas araw-araw. Ang simple pakinggan, di ba? Kahit ako noon ay medyo nagduda. Nakasanayan kasi nating isipin na kung gusto mong maging malusog, kailangan mong gumawa ng malaking sakripisyo, hindi yung kumakain ka lang ng ubas. Pero inupuan ko si Mang Jose at nakipagkwentuhan ako sa kanya. Kwento niya, dati ay hindi naman niya pinapansin ang pulang ubas. Minsan, nakakita siya ng sariwang ubas sa palengke, kaya bumili siya. Masarap, hindi nakakaumay, kaya tinuloy-tuloy niya ang pagkain ng konti araw-araw bilang merienda. Noong una,
walang malaking pagbabago. Pero makalipas ang ilang panahon, napansin niyang mas mahimbing na ang tulog niya sa gabi at hindi na siya madalas umihi. Pagkagising, mas magaan ang pakiramdam niya. Maliliit na pagbabago lang, pero sapat na para mapansin niya. Mga tito at tita, minsan hindi kailangan ng katawan natin ng napakatapang na gamot, kundi isang magaan ngunit tuloy-tuloy na solusyon. Ang pulang ubas, kahit maliit, ay may napaka-espesyal na katangian. Hindi ito yung tipong mapapansin mo agad ang epekto. Tahimik at unti-unti itong pumapasok sa katawan mo, parang isang matiyagang kaibigan. Hindi alam ni Mang Jose ang mga scientific na pangalan ng nutrients sa ubas, pero nararamdaman niyang gumaganda ang katawan niya. At minsan, mas kapani-paniwala pa ang pakiramdam kaysa sa mga numero sa laboratorio. Nagsimula akong maging mas mapagmasid. Napansin ko kung paano kumain si Mang Jose. Hindi siya kumakain kapag sobrang gutom, at hindi rin siya kumakain ng sobra-sobra. Kumakain siya pagkatapos ng magaang merienda, nginunguya ng mabuti, at mabagal. Kapag mainit ang panahon, hinuhugasan niya ito at pinapalamig ng konti sa ref para mas masarap kainin. Nakikita niyo po ba? Hindi lang ito basta pagkain ng ubas, kundi kung paano ito kinakain, kailan kinakain, at sa anong kondisyon ng katawan. Nang pag-aralan ko ito ng mas malalim, naintindihan ko kung bakit ang isang simpleng pulang ubas ay nakakapagdulot ng ganoong pagbabago. Ang pulang ubas ay may mga sangkap na nagpapakalma sa mga namamagang bahagi ng katawan, inflammation, at tumutulong para mas maging maayos ang daloy ng dugo, lalo na papunta sa mga organo tulad ng kidneys. Kapag maganda ang daloy ng dugo, hindi na kailangang mag-overwork ng kidneys natin. At kapag hindi pagod ang bato, unti-unti ring nawawala ang madalas na pag-ihi sa gabi at ang pagkapagod. Ngunit ang pinakamahalagang natutunan ko kay Mang Jose ay hindi ang pagkain ng ubas bilang gamot, kundi isang mas simpleng katotohanan. Ang ating katawan ay palaging tumutugon sa kung ano ang ginagawa natin araw-araw, kahit na ang pinakamaliit na bagay. Ang isang dakot ng ubas tuwing hapon ay mukhang walang kwenta. Pero kapag naging habit na ito at ginawang tuloy-tuloy, nakakagawa ito ng malaking pagbabago. May mga nagtatanong sa akin, Doktora, maganda ba ang pulang ubas sa lahat ng tao? Hindi ako sumasagot agad, dahil alam kong bawat tao ay may magkakaibang katawan at kondisyon. Pero palagi kong idinadagdag ang linyang ito. Ang pinakamahalaga ay hindi lang kung ano ang kinakain mo, kundi ang pag-unawa rito at ang tamang pamamaraan ng pagkain nito. May mga kumakain ng maraming ubas pero walang epekto. May iba naman na kaunti lang ang kinakain pero gumagaan ang katawan. Ang pinagkaiba nila ay ang pag-unawa at tamang pamamaraan. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ng mas malalim, sa paraang madaling maintindihan, kung bakit ang ubas ay nakakatulong sa pamamaga, inflammation at sumusuporta sa ating kidneys. Mga kababayan, kapag naririnig natin na ang isang maliit na buwig ng ubas ay makakatulong laban sa pagod, pampaganda ng tulog, at makakabawas sa pag-ihi sa gabi, siguradong marami ang magtatanong, ano ba talaga ang meron dyan? Hindi ko kayo bobombahin ng mga mahihirap na medical terms na madaling makalimutan. Ipapaliwanag ko ito base sa aking 25 taong karanasan at mga obserbasyon ko sa aking mga pasyente. Imagine ninyo na ang katawan natin ay parang isang bahay. Sa bahay na ito, ang dugo ay ang tubig na dumadaloy sa mga tubo, nagdadala ng nutrisyon sa bawat bahagi. Ang kidney o bato naman ay ang water filter, sinasala nito ang tubig, itinatabi ang malinis, at tinatapon ang madumi. Pero sa paglipas ng panahon, ang mga tubo ng tubig sa bahay natin ay hindi na kasing kinis gaya ng dati. Nagkakaroon ng mga dumi at bara sa ilang parte, at humihina ang daloy ng tubig. Ang mga dumi na ito sa loob ng katawan natin ay ang tinatawag na silent inflammation o tahimik na pamamaga. Sa edad po ninyo, ang inflammation ay hindi laging namumula o matinding kirot. Ito ay tahimik yung pakiramdam na laging nangangawit, matigas na kasukasuan sa umaga, mababaw na tulog, at yung mabigat na pakiramdam na hindi mo maipaliwanag. Kapag naipon ito ng matagal, babagal ang daloy ng dugo. At kapag mabagal ang daloy ng dugo, naaapektuhan din ang filter natin ang kidney. Kailangang magtrabaho ng kidney sa isang maruming environment. Pipilitin pa rin itong magtrabaho, pero mapapagod ito. Diyan napapasok ang madalas na pag-ihi sa gabi, pamamanas, at pagkapagod. Ngayon, balikan natin ang pulang ubas. Mapapansin ninyo na ang pulang ubas ay may dark color, medyo makapal ang balat, at may tamang-tamang tamis lang. Ang dark color na iyon ay senyales na puno ito ng antioxidants
na naglilinis ng mga basurang naiipon sa katawan. Sa madaling salita, ang pulang ubas ay parang isang tahimik na kasambahay. Hindi ito maingay at hindi mo agad mapapansin ang epekto, pero tahimik nitong nililinis ang mga bara sa katawan mo. Kapag nabawasan ang mga dumi sa dugo, mas gaganda ang circulation. Kapag madaling nakarating ang dugo sa kidney, hindi na nito kailangang mag-overwork. Parang ganito po iyan. Kapag nagsala ka ng malinis na tubig, tatagal ang filter mo. Pero kung araw-araw may putik na dumadaan doon, mababara at masisira agad ito. Ganon din ang kidney natin. Hindi gamot ang pulang ubas, kundi isang tulong para panatilihing malinis at maayos ang daloy sa loob ng ating katawan araw-araw. At ang maganda rito, natural ang proseso, walang biglaang shock sa katawan, kundi dahan-dahan lang. Kaya naman si Mang Jose ay hindi nakakita ng epekto agad, pero kinalaunan ay naginhawaan siya. Gusto ko pong ipagtapat sa inyo na kapag tayo ay nagkakaedad na, hindi na kaya ng katawan natin ang mga masyadong matapang na gamutan. Mas epektibo at mas pangmatagalan ang mga banayad na nakasanayan. Pero dahil nga mabagal ang epekto, marami ang nawawalan ng pasensya. May kumakain ng ubas ng ilang araw. Kapag walang epekto, titigil na. May iba naman na mali ang oras at paraan ng pagkain, kaya akala nila walang bisa. Kung babaguhin lang sana ng kaunti ang pamamaraan, malaki ang magiging pagkakaiba. May isang tita akong pasyente, kumakain siya ng ubas gabi-gabi, pagkatapos ng napakabigat na hapunan at sobrang dami pa. Ang ending, sumakit ang tiyan niya, hindi makatulog ng maayos, at sinabing hindi raw siya hiyang sa ubas. Pero ang totoo, wala sa ubas ang problema, kundi sa maling oras at dami ng kinain. Kaya pagdating sa pulang ubas, ang mahalaga ay hindi lang dahil masustansya ito, kundi kailan ito dapat kainin, gaano karami, at paano ito kakainin para madaling maabsorb ng katawan. At iyan ang pag-uusapan natin sa susunod na bahagi, ang pinakamagandang oras sa isang araw para kumain ng ubas. Mga kababayan, sa tagal ko na pong nakikipag-usap sa mga pasyente, na-realize ko na sa parehong pagkain, may mga taong lumalakas, pero mayroon ding walang nararamdamang epekto. Bakit kaya? Wala sa pagkain mismo, kundi sa oras ng pagpasok nito sa katawan. May pasyente ako, halos 70 anyos na. Sabi niya sa akin, "Doktora, narinig kong maganda raw ang ubas. Bumili ako at isang linggo ko nang kinakain pero wala namang pagbabago." Tinanong ko siya ng malumanay, "Anong oras niyo po ba kinakain, tita?" Sabi niya, "Sa gabi, pagkatapos kumain ng kanin. Naghahanap kasi ako ng matamis kaya minsan nakakaubos ako ng isang buwig." Naintindihan ko agad ang problema. Mga tito at tita, ang katawan natin ay parang pinto. May oras na bukas ito at madaling tumanggap ng sustansya. Pero may oras din na nakasara na ito, kaya kahit anong ipasok mo, hindi na maabsorb ng maayos at baka sumama pa ang pakiramdam mo. Ganon din sa pulang ubas, dapat kainin ito kung kailan handa ang katawan. Ang unang oras na nirerekomenda ko ay sa umaga, pagkatapos ninyong kumain ng magaang almusal, halimbawa, pandesal o oatmeal. Hindi dapat lipas gutom, empty stomach, dahil baka manggasim ang inyong sikmura, pero hindi rin dapat pagkatapos ng isang napakabigat na almusal gaya ng silog. Pagkatapos ng magaang almusal, nagsisimula ng gumana ang katawan, maganda na ang daloy ng dugo, at handa na ang tiyan. Dito, kapag kumain kayo ng kaunting ubas, napakagaan nitong i-absorb ng katawan. Marami sa mga pasyente ko ang gumawa nito, at nawala ang pagiging matamlay nila sa umaga. Ang pangalawang oras na bihirang mapansin ng marami ay tuwing hapon, merienda time, bandang 3 hanggang 4 p.m. Pansinin ninyo, sa oras na ito kadalasang bumabagsak ang enerhiya natin, hindi na tayo kasing sigla sa umaga pero malayo pa ang oras ng hapunan. Ito ang oras na kailangan ng katawan ng magaang pampa-energy. Kapag kumain kayo ng pulang ubas sa oras na ito, bukod sa masarap sa pakiramdam, nakakatulong pa ito sa blood circulation. Kaya hindi aksidente na sa hapon kumakain ng ubas si Mang Jose. Iyon kasi ang oras na pinakamadaling tumanggap ang katawan. Ang oras naman na dapat iwasan ay sa gabi, lalo na pagkatapos ng mabigat na hapunan. Sa gabi, pagod na ang digestion system natin. Kung dadagdagan pa ng ubas, lalo na kung marami, hindi na ito madadigest ng maayos at magdudulot pa ng kabag o bloatedness na makakaapekto sa inyong pagtulog. At kapag naabala ang tulog ninyo, mag-overwork ang kidney ninyo, kaya dadalas na naman ang pag-ihi ninyo sa gabi. Isang vicious cycle o paulit-ulit na problema. Kaya naman, kung babaguhin lang natin ng kaunti ang oras,
Hindi kailangang marami, kundi kakainin ng dahan-dahan at ngunguyain ng mabuti ang laking pagbabago nito. Palagi kong pinapaalala, hindi kailangan ng katawan ang marami, kundi ang tama. Ang isang dakot tuwing hapon na tama ang oras ay mas epektibo kaysa umubos ng 1 kilong ubas sa gabi. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano ba dapat ito kainin ng tama para makuha lahat ng nutrisyon nito. Mga mahal kong lolo at lola, siguro iniisip ninyo ngayon, alam ko na kung anong oras, huhugasan ko na lang at isusubo. Ano pa ba ang mahirap doon? Ganyan din po ang aking naisip noon. Pero sa pag-oobserba ko, ang paraan ng pagsubo at pagmuya ay may malaking papel sa maa-absorb ng katawan natin. Ikukuwento ko po si Mang Tomas, isang pasyente kong 65 anyos. Araw-araw daw siyang kumakain ng ubas, pero mabilis siyang kumain. Isang dakot agad ang isusubo, 2 nguya lang, lunok na agad. Nagtaka siya kung bakit walang epekto. Tinanong ko, Mang Tomas, nginunguya niyo po ba ng mabuti? Tumawa siya at sinabing, Doktora, prutas lang yan, 2 nguya, lunok na yan. Yan po ang pagkakamali ng marami. Mga tito at tita, ang pulang ubas ay may espesyal na balat. Ang mga pinakamahalagang nutrisyon nito na mabuti sa kidney at laban sa inflammation ay nasa balat nito. Kung mabilis kayong kumain at lulunukin agad, hindi makukuha ng katawan ninyo ang sustansya at idudumi lang ito. Pero kung ngunguyain ninyo ng mabagal, hahayaang madurog ang balat at humalo sa inyong laway, mas magiging mabilis at maayos ang pag-absorb ng inyong tiyan. Parang pag-inom lang iyan ng mainit na kape o tsaa, kung lulunukin agad, mapapaso ka lang. Pero kung hihigupin ng dahan-dahan, lasap na lasap mo ang sarap at masarap sa pakiramdam. Pangalawa, siguraduhing hugasan ito ng maigi. Ang mga ubas sa palengke ay madalas may manipis na alikabok o residue mula sa pag-iimbak. Kung sa gripo lang padadaanan, hindi iyon sapat. Mas maganda kung ibababad ninyo sa tubig na may kaunting asin sa loob ng ilang minuto at huhugasan ulit ng malinis. Dahil kung may dumi at araw-araw ninyo itong kakainin, baka maging lason pa ito sa inyong katawan. Pangatlo, tungkol sa dami. Hindi dahil maganda ay pwede nang umubos ng 1/2 kilo sa isang upuan. Hindi kaya ng katawan natin iyon. Isang maliit na dakot, handful lang araw-araw ay sapat na. Kung sobra-sobra, magdudulot ito ng pangangasim at kabag, lalo na sa mga senior citizens na mahina na ang tiyan. Moderation is key, ika nga. Pang-apat, ang inyong state of mind habang kumakain. Kung kumakain kayo habang nagmamadali, nag-aalala, o stress, hindi rin tatanggapin ng maayos ng katawan. Pero kung uupo kayo sa hapon, kalmado, dahan-dahang ngunguyain, tinutulungan ninyo ang inyong katawan na mag-relax. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko kung ano ang pwedeng gawin ng mga tito at tita natin na may problema sa ngipin o hirap ng ngumunguya ng prutas. Mga kababayan, alam kong may mga araw na tinatamad tayong ngumunguya o kaya naman sa mga pasyente kong mahihina na ang ngipin na kapustiso, nakakapagod ang kumain ng buong ubas. Kaya naman may napakasimpleng paraan na pwede ninyong gawin sa bahay. Katas ng pulang ubas, grape juice. Kwento ng isa kong pasyente, 70 anyos, nawalan na siya ng gana kumain at walang panlasa. Tinuruan ko siyang gumawa ng katas ng ubas. Hugasan lang mabuti ang isang dakot ng ubas babad sa tubig na may asin. Pagkatapos ay i-blend o pigain. Huwag na pong lagyan ng asukal dahil sapat na ang natural na tamis nito. Kung masyadong maasim, pwedeng dagdagan ng kaunting maligamgam na tubig. Ang mahalaga ay pure ang lasa nito. Sabi ng pasyente ko, noong una, ininom lang daw niya para may makonsumo siya. Pero kinalaunan, napansin niyang nabawasan ang panghihina niya sa hapon. Bakit? Dahil kapag naka-juice form na siya, hindi na kailangang mag-effort ng sobra ang tiyan natin para matunaw ito. Mabilis itong papasok sa ating bloodstream. Pero paalala lang po, huwag inumin ng isang lagukan. Humigop ng pakonti-konti. At huwag inumin bago matulog dahil baka bigyan kayo nito ng energy at hindi kayo makatulog. Ulitin ko, consistency at tiyaga ang kailangan. Pwede rin nating isama ang ubas sa iba pang pagkain. Halimbawa, may pasyente akong hindi sanay kumain ng ubas lang dahil medyo maasim daw, kaya inihalo niya ang ilang piraso ng hiniwang ubas sa kanyang yogurt tuwing hapon. Napakaganda nito! Ang yogurt ay tumutulong sa digestion, habang ang ubas ay nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo. May iba rin na inihahalo ang hiniwang ubas sa kanilang malambot na oatmeal tuwing umaga sa almusal. Imbes na matamlay sila pagkagising, nagkakaroon sila ng enerhiya. Wala pong komplikadong recipe.
Mga simpleng kombinasyon lang sa ating pangaraw-araw na kusina. Ngunit, babalik tayo sa isang napakahalagang usapin. Bakit ba ang iba, kahit gawin ito, ay hindi makita ang epekto agad? Ito ay dahil sa silent inflammation na naiipon sa iba't ibang tao. Mga tito at tita, ang pamamaga, inflammation sa katawan natin na naiipon ng ilang dekada ay hindi mawawala sa loob ng isang linggo. Kung marami ng bara sa inyong katawan mga nakaugali ang pagkain ng sobrang maalat, sobrang mantika prito, chicharon, palaging puyat, at stress ito ay parang paglilinis ng bahay habang nakasuot ka ng maduming sapatos pabalik-balik sa sala. Kahit anong kain ninyo ng ubas, kung patuloy ang mga masasamang habit, walang mangyayari. Ang paggaling ng katawan ay teamwork, konting ayos sa pagkain, konting ayos sa tulog, at pagdagdag ng ubas. Ngayon, tukuyin natin kung sino ba ang MJA taong pinakamakakakita ng epekto nito. 1. Ang mga madalas umihi sa gabi. Kung napuputol ang tulog nyo dahil ilang beses kayong umiihi, makakatulong ang ubas kung tama ang pagkonsumo sa umaga, hapon, para mapakalma ang kidneys. 2. Ang mga laging pagod na walang malinaw na dahilan. Yung walang sakit pero pakiramdam mo lagi kang matamlay. 3. Ang mga may manas sa paa tuwing hapon. Yung sumisikip ang tsinelas pagdating ng alas 4 ng hapon. Andela. Ang mga mababaw matulog. Yung madaling magising at hirap nang makabalik sa pagtulog. 5 ang mga mahina ang panunaw. Makakatulong ito lalo na kung i-juice o ihalo sa yogurt. Sino naman ang dapat mag-ingat? 1. Mga may diabetes. Dahil ang ubas ay may natural na asukal, hindi dapat ito kainin ng marami. Bantayan ang inyong blood sugar. Konti lang at huwag araw-arawin kung tataas ang asukal ninyo. R. Mga may mahihinang sikmura o acid reflux. Huwag na huwag kakainin ng walang laman ang tiyan. Lipas gutom. 3. Mga umiinom ng maintenance medicines. Ihiwalay ng ilang oras ang pag-inom ng gamot at ang pagkain ng prutas para hindi maghalo ang epekto nila sa tiyan. 4. Mga taong madaling kabagin o malamigan ang tiyan. Cold body constitution. Huwag kakainin ng malamig galing sa ref at huwag sa gabi. Mga kababayan, ang sikreto ng lahat ng ito ay wala sa ubas, kundi sa inyong tiyaga. Ikukuwento ko ang pagkakaiba ni Mang Tomas at Aling Maria. Pareho silang sinabihan kong kumain ng ubas. Si Mang Tomas, ginawa ito ng 5 araw. Nang walang makitang himala, tumigil na siya. Walang kwenta, sabi niya. Si Aling Maria naman, kalmado lang. Araw-araw, kumakain siya ng konting ubas sa merienda, walang pressure. Makalipas ang 1 buwan, mas masarap na ang tulog ni Aling Maria at hindi na siya nagrereklamo ng pananakit ng katawan. Ang ating katawan ay hindi makina na kapag pinindot mo ang switch ay gagaling agad. Para itong halaman na kailangan diligan araw-araw para mamulaklak. Ang pinakamahalaga sa lahat ng ibinahagi ko ngayon ay ang pakinggan ninyo ang inyong sariling katawan. Walang sinuman, kahit pa akong isang doktor ang mas nakakakilala sa katawan ninyo, kundi kayo mismo. Kapag kumain kayo ng ubas at naging mas maganda ang tulog nyo at gumaan ang pakiramdam nyo, ibig sabihin ay tama ang ginagawa ninyo. Kapag sumama ang tiyan nyo, hindi ibig sabihin ay itapon na ang ubas. Ibig sabihin lang ay kailangan ninyong ayusin ang oras o ang dami ng kinakain ninyo. Mga mahal kong lolo, lola, tito at tita, mahaba-haba na rin ang ating pinag-usapan ngayon. Mula sa inyong mga pagod na umaga, mga gabing puyat dahil sa pag-ihi, hanggang sa isang maliit na pulang ubas na akala natin ay panghimagas lang. Kung inyong iisipin, lahat ng sinabi ko ngayon ay hindi naman imposible. Hindi kailangan ng mamahaling gamot o reseta na mahirap intindihin. Isang dakot ng ubas, pagnguya ng dahan-dahan, pagpili ng tamang oras sa merienda o umaga, at kaunting tiyaga. Sa edad po natin ngayon, hindi na natin kailangang pilitin ang ating sarili na maging kasing lakas ng mga kabataan. Ang mahalaga ay maging komportable tayo araw-araw. Mabawasan ng konti ang ihi sa gabi, makatulog ng mas mahimbing, at gumaan ang hakbang tuwing umaga, napakalaking biyaya na po noon. Inalagaan na natin ang ating mga pamilya sa loob ng maraming dekada. Kaya ngayon, oras na para alagaan natin ng mas banayad at mas mapagmahal ang sarili nating katawan. Sana po ay naging kapaki-pakinabang ang paksang ito sa inyo. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para patuloy ko kayong makasama sa ating paglalakbay tungo sa isang masaya, malusog at mahabang buhay kapiling ang inyong pamilya. Ako po si Dr. Althea Ramos. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat.